Chapter 2. Kanina pa pabalik-balik si Timothy sa kanyang kwarto. Lakad dito lakad doon, while sipping on his favorite wine. Kanina niya pa pinag-iisipan kung bibisita ba siya sa bahay ng mga De Guzman. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakadalaw doon. 5 taon na simula nang mamatay si Helen, ang dati niyang nobya na kakambal ni Helena. He isn't sure kung tama ba na magpakita siya ng gano, ganun lang dahil sa biglaan lang din siyang hindi na nagpakita noon matapos ng insidente. Pero baka ito na ang oportunidad para makausap niya ang mga magulang ni Helena at makahingi ng tawad tungkol sa inasal niya noon. Namalaya na lang niya ang sarili niya na nagsha-shower na. Real quick, Tim ha. Ang bilis mo naman mag-isip. After he took a shower ay nagsuot siya ng isa sa paborito niyang polo shirt. Semi-formal lang ang arahan niya ngayon dahil baka isipin naman ni Helena na masyado niyang pinaghahandaan ang pagdalaw doon. Kahit parang ganun na rin Norman. Kung noon ay wala siyang pakialam sa iisipin ni Helena, ngayon ay mas naging cautious na siya sa kung ano ang posibleng sabihin ni Helena sa kanya. Parang biglang gusto niyang magpa-impress dito. Napailing-ilipang na lang siya. Masyado lang akong humanga sa kung anong narating niya noon. Yun lang yun. Wala nang iba pang kahulugan. Pilit niyang sinusuksok sa kokote niya. Bago tumuloy sa mga De Guzman ay doon muna siya unang nagpunta sa opisina ni Helena. Naisip niya na baka mas mainam yun para kahit paano ay inform si Helena na dadalaw siya sa kanila. Kulang na lang ay ipaligo na niya ang perfume niya na imported pa galing Paris. After all, alam naman niya na gustong-gusto siya ni Helena noon. Pero napapa-attract siya tuwing iniisip niya na ibang-iba na ang Helena na nagbalik ng Pilipinas. Ni hindi na nga ito naaapektuhan sa dating niya. And that frustrates him. He parked his car outside the building kung saan nakatayo ang opisina ni Helena. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito na yun. Mabilis siyang pumas-okay sa loob with full confidence. Taas noo pa siya habang inaamoy-amoy ang kanyang sarili. Napakunot noo siya nang makita ang isang maliit na bata na nakaupo sa swivel chair lamesa ni Helena. Nakatalikod ito at tila may kinakalikot. Hello. How are you? Madaling inikat ni Tinsley ang swivel chair para tingnan kung sino ang bagong dating na lalaki. Napataas agad ito ng kilay at tila pinag-aaralan ang mukha nito. I think I should be the one to ask you that, Mr. Stranger. How are you? Maanghang na tanong nito sa maliit na tinig. Napahawak sa dingding si Timothy nang masilayan niya ang mukha ng bata. His hands trembled and felt cold. Wait, kid. Paanong magkakaroon ng bata dito? Kaninong anak to? Iyon ang mga bagay na tumatakbo sa isipan niya. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Tinsley ay hindi niya mapigil ang mapaisip. Why does she look like Helena? Hulmang-halma ang mukha nilang dalawa. She really looks like her mini version but the nose and eye somewhat looks like his. Is he just hallucinating? But why does his heart beats this fast? Sobrang bilis. Para siyang hinahabol ng 10 kalabaw sa bilis ng tibok ng puso niya. Para siyang kakapusan ng hininga. You look startled, Mr. Stranger. My mom told me to call the cops whenever suspicious people comes in. Matapang na wika ni Tinsley sa kamabilis na hinawakan ang telepono sa kanyang lamesa. Wow, this girl is so brave. Kung titingnan ni Timothy ay nasa 5 taon pa lang ito pero kung magsalita ito at mag-isip ay parang matanda. Hindi halatang bata. She is matured than his age. Halatang pinalaking open-minded ng mga magulang niya. And at her young age, mukhang marami na itong alam. Timothy can't help but feel impressed. No, kid, what's your name? Malumanay na tanong ni Timothy. Napa-cross arm si Tinsley saka umirap sa kanya. I don't talk to strangers. Pagtataray nito. Hindi alam ng binata kung matatawa na lang ba siya sa batang kausap niya ngayon. Attitude at its finest si Tinsley. Okay. If you can't tell me your name, can you at least confirm who your mom is? Pag-uusisa nito. Her name is Helena De Guzman. The owner of this building is my mommy. Maagap na sagot ni Tinsley. Tuluyan ng halos mawala sa katinoan si Timothy. Anak nga siya talaga ni Helena. She has a daughter. How? Kailan pa? Hindi kaya. Napatigil siya sa pag-iisip ng kung ano-ano nang biglang magbukas ang pintuan at niluwan yun si Helena.
She looked at Timothy really shocked. Parehas silang nagulat nang makita ang isa't isa. Timothy, kunot noo na tanong ni Helena, Mommy. Sigaw naman ni Tinsley. So it's now confirmed, wika ni Timothy sa isipan niya. Mababaliw na siya sa kaisip. Kung anak ni Helena ang bata, isa lang ang ibig sabihin noon, pwedeng siya ang amo nito, o pwede rin na nabuntis ng ibang lalaki si Helena habang nasa abroad ito. Pero impossible, dahil hawig niya ang bata. At ang lukso ng dugong nararamdaman niya ay hindi niya masukat. Nanuyo ang lalamunan ni Helena. Hindi na niya alam kung saan niya sisimulan. Dumating na ang kinatatakutan niya. Para siyang naestatwa sa may pintuan ng maabyutan niya si Timothy na mukhang kausap ang anak niya. Does this mean wala na siyang takas? Paano pa siyang makakapagsinungaling kung nasa harapan na ni Timothy ang ebidensya? Tinsley, nauutol na sagot ni Helena. Mom, can you talk to Mr. Stranger? He keeps asking questions. I told him that I will call the cops but he is unmoved. Pagrereklamo ni Tinsley, sino ang mag-aakala na? Ang ganito ka-cute na bata ay parang ang tanda-tanda kung makapagsalita. Gustong matawa ni Helena dahil parang matinee kung makapagsumbong ang anak niya pero pinigilan niya lang na matawa dahil mukhang seryoso ang ambience ngayon. Sweetie, can you go inside for a moment? Ani Helena sa anak. Tumanggo naman si Tinsley sa kasinunod ang mommy niya. Kahit may pagka-spoiled ito ay takot ito kay Helena. Masunuri naman siya madalas pero kapag tinopak, nako, nagiging little dinosaur. Maupo ka muna, Tim. Humila ng isang upuan si Timothy saka ipinuwesto iyon sa harapan ng lamesa ni Helena. Kalmado lang silang nakatitig lang sa isa't isa. Would you mind explaining everything to me? Mapait na tiningnan ni Helena si Timothy sa mga mata nito. Kailan ka pa naging interesado sa buhay ko, Tim? Akala ko ba, wala kay ate ka lang may pakialam? Napaklaro si Timothy ng lalamunan niya. Because I think he deserved to know the truth. The truth. Gusto mo bang marinig ang katotohanan? Ang katotohanan na trinato mo akong basura after you used me. Ginamit mo ako ng isang gabi at nagpagamit ako sa iyo dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. I lost hope, Tim. And the baby? Sabihin man ng iba na produkto siya ng pagkakamali, she was never a mistake, Tim. Tinsley brought light in my darkest days. Dilim na dala mo, Tim. Now, do you think magiging ganun lang kadali sa akin na bumalik at sabihin sa iyo na anak mo si Tinsley? Hindi nakasagot si Timothy. Nanigas siya sa kinauupuan niya. Ni hindi niya nga naibuka ang bibig niya. He was still shocked at kahit hindi pa masyadong naipapaliwanag ni Helena sa kanya ang buong detalye, alam na niya. Alam na niya na siya nga ang ama ng batang babae na nakaharap niya kanina. Hindi alam ni Helena kung paano niyang ipapaliwanag ang tungkol kanina kay Tinsley. For sure, magtatanong ang anak niya. Nature na ng bata ang magtanong at expected na iyon sa mausisa na si Tinsley. Ngayon ay magkaharap silang dalawa. Naglalaro ng manika ang bata at hinihintay lang na magsalita ang mommy niya. Sweetie, ani Helena sa katinabihan si Tinsley sa kama nilang mag-ina. Yes, mommy. How are you? Did you behave kanina sa office? Tanong ni Helena sa anak. Napakamot ng ulo si Tinsley. Of course, mom. Like what I always do. But who was that man a while ago? What is he doing in your office? Why do you seem to know each other too well? Sunod-sunod na tanong ng bata. Sinasabi na nga ba ni Helena, madami itong baong tanong, Tatahi-tahimik lang si Tinsley pero madami pala itong tanong sa isipan niya. Sweetie, he was your tita Helen's ex-boyfriend. Pagpapaliwanag ni Helena. Gustong-gusto na niyang sabihin sa bata na si Timothy rin ang ama nito pero hindi niya pa kaya. Masyado pang komplikado at isa pa ay nag-a-adjust pa lang si Tinsley dito sa Pilipinas. Ayaw niya naman na biglain din pati ang utak ng bata lalo pa at 5 taong gulang pa lang ito. Oh, really? He is my uncle, then? Can I call him Tito from now on? Merong napapikit si Helena. Anong gagawin niya? Ayaw naman niya na biglain ang bata. Napahilot siya sa kanyang sentido. Ano kasi, Tinsley? Why, Mom? Is there something wrong? Namumutla na si Helena. Nanunuyo na rin ang lalamunan niya. Pero kailangan niya munang itago ngayon sa bata ang totoo. She will take it slowly but surely.
Iyong hindi ito mabibigla. Yes, of course. You can call him Tito. Walang problema si Mommy, anak, nakangiti pero alang-inang sagot ni Helena. After all, hindi niya pa rin naman pwedeng basta-basta na lang papasukin si Timothy sa buhay nilang dalawa dahil walang katumbas ang sakit na binigay niya kay Helena noon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing yun. At ang araw na pinaramdam nito sa kanya na parang wala siyang kwenta, na kay Helen lang ito may pakialam at wala sa kanya. Para siyang isang patapong bagay na matapos gamitin, wala nang halaga. Napapangiti na lamang siya ng mapait habang inaalala ang nakaraan niya. But at least now, she has Tinsley. Ang pinakamagandang regalo na dumating sa buhay niya. Hanggang ngayong nakauwi na si Timothy ay iniisip niya pa rin ang tungkol kanina. Hindi maalis sa isipan niya ang mukha ng bata na nakaharap niya. He is really 100% sure na anak nila iyon ni Helena. Darn it! Inis niyang sigaw sa kanya padabog na nilapag ang baso ng wine sa lamesa. Here he is again, drowning himself over a drink. Napaayos ang gusot sa noo niya nang biglang nagbukas ang pintuan. Si Carlo pala. Sup? May pa-wine ka pala dito, kung hindi pa ako nag-surprise visit, hindi ko pa matitikman itong wine mo. Kung sinuswerte nga naman si Timothy. Mabuti na lang at dumating si Carlo nang may makausap naman siya. Carlo, sagutin mo nga tong tanong ko. What if isang araw malaman mo na lang na may anak ka na pala at nilihim iyon sa iyo ng 5 taon? Magagalit ka ba? Napatungga si Carlo ng wine saglit bago nagsalita. Anak, you mean, paano kung isang araw nalaman mo na lang na may anak ka? Tinagwan ka ng anak sa madaling salita. Tumanggo-tango si Timothy. Namilog naman ang mga mata ni Carlo. Wait, dude, don't tell me, nakabuntis ka. Nabuntis mo ba si Elaine? Tandang pananong. Gago, ngayon ko nga lang nagalaw yun, Saka, bagong sekretarya ko lang yun si Elaine. Isa pa, may kasunduan kaming no strings attached. Can't you see? I am just using her. So, bakit mo nga natanong? Wait. Huminto saglit si Carlo para mapaupo sa kanag-isip. Oh, don't tell me. Tinitigan nito ng mata sa mata si Timothy. Huwag mong sabihing nabuntis mo si Helena 5 years ago. Namimalag pa ang mga mata na tanong ni Carlo. Napaiwas ng tingin si Timothy sa kanagkunwaring busy sa harap ng mga paperworks niya. Pare, silence means yes. Ano, nabuntis mo nga, may anak kayo. Nakita mo na ang anak mo. Bumuga ng hangin ang binata. Yes, tipid na sagot nito sa kamariing napapikit. I don't know what to react, Carlo. Gusto kong magalit. Actually, no, galit talaga ako, pero sa mga sinabi niya sa akin kanina, parang biglang pinamukha niya sa akin na deserve ko kung bakit niya nilihim. Na parang mas mabuting hindi ko na lang nalaman. Kasi naman, pare, naging harsh ka naman kasi talaga sa kanya noon. Diba? Huwag mong i-deny dahil saksi ako dyan. Ayaw na ayaw mo talaga sa kanya noon kasi party-goer siya. Happy-go-lucky. Parang pakawala. Pero dude, ikaw ba ang nakona sa kanya? Pag-uusisa pa ni Carlo. What is it to you? Oo, ako. Grabe, isa ba ka? Ang tinag mo. Kahit sa unang beses niyong ginawa, nakabuo agad kayo. You are a shooter, man. Sak umalis ka na nga lang kung wala kang maitutulong sa kin, Carlo. Nakakawalang gana kang kausap, Ito naman, di mabiro. Ano bang plano mo ngayon? Papakilala ka sa bata, ganun. Kunot-noo na tanong ni Carlo saka inubos ang natitirang wine sa baso niya. Nag-isip saglit si Timothy. Hindi ngayon. Baka mabigla ang bata. Saka, kailangan ko pang makausap si Helena. Talaga, usap lang ba? Nakangising pang asar pa ni Carlo. Gago ka talaga. Ilang saglit pa ay bigla muling may dumating kaya napatigil ang dalawa sa pag-uusap. Sir, may naghahanap sa inyo, malanding sabi ni Elaine. Kahit kailan ay napaka-flirty nitong magsalita sa harap ni Timothy. Parang laging ready na ibuka ang dalawang hita niya para sa binata. She is that head over heels kay Timothy. She will do anything, she will give everything. Sunod naman ang tingin ni Carlo kay Elaine. Kahit sino naman siguro ay mapapatingin sa magandang kurbo ng katawan nito dagdagan pa ng halmado nitong likuran at dibdib. Witu, sipol pa ni Carlo kaya't sinaman siya ng tingin ni Elaine. Sino?
Nagtatakang tanong ni Timothy, just the girl the other day, tinatamad na sagot ni Elaine. Mabilis na napatayo si Timothy na ikinagulat ng dalawa. Napakunot ng noo ang mga ito, umalis na kayong dalawa. Elaine, papasukin mo siya dito. Agad-agarang utos ng binata na siyang napipilitan namang sinunod ni Elaine. Fine, fine. Sabay irap pa niya. Attitude at its finest kasi talaga si Elaine. Ayaw na kasi niyang siya ang naaagrabyado. Tama na ang lahat ng pang-aalipusta na naranasan niya noon. Gusto niyang siya naman ang ting-alin ngayon. Miss, pinapapasok ka ni Sir Timothy sa loob ng office niya, anito kay Helena. Sinadya talaga ni Helena ngayon si Timothy sa opisina niya dahil gusto niya itong makausap patungkol sa mga nalaman nito kahapon lang. She just want to make everything clear to him now. Lalo pa at alam na nito ang totoo. Salamat, tipid na sagot ni Helena saka siya dumiretso sa loob ng opisina ni Timothy. Napatingin si Timothy sa dalaga when she gracefully entered his office. Ewan niya ba, bigla siyang natulala. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang ex niyang si Helen. Ganitong ganito si Helen noon. Matured, saka dalagang Pilipino kung gumalaw. Hindi tulad ng dating si Helena noong hindi pa ito ng ibang bansa. She was a clumsy, party-goer na para sa kanya ay walang alam kundi ang mag-party at magsaya lang. Someone na hindi sineseryoso masyado ang buhay. And that's why he admires the new version of Helena today. She's different. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa dito, Tim. I know na alam mo ng anak mo si Tinsley. And yes, she is your daughter gawa ng pagkakamali natin noong gabing yun, 5 years ago. I am expecting na magagalit ka. I can see it in your eyes. The madness dahil ipinag-Kate ko sa iyo ang anak mo. Pero let me ask you this, Tim. Kung sinabi ko ba sa iyo agad noon bago ako umalis na nagdadalang tao ako, will you ask me to stay? Will you accept the baby? Sunod-sunod na tanong nito. Napanganga si Timothy. Na-corner siya nito. Wala siyang maisagot lalo pa at sa panahong yun ay si Helen lang ang kaysa isang tinitibok ng puso niya. Sarado ang puso niya sa iba at sa panahong yun ay ang panahong wasak na wasak pa siya. See, natahimik ka. Because you won't ask me to stay. Baka nga hindi mo pa ako ng bata eh. Kasi ano nga, Tim. I am far different from my twin. At kahit kailan hindi ako magiging siya. Matagal ko nang tinanggap yun, Tim. Kaya sana, ngayon na nalaman mong anak mo si Tinsley, sana maintindihan mo kung bakit ko tinago sa iyo ang lahat. Iyon lang. Tila natauhan si Timothy sa mahabang pananalaysay ni Helena. I am sorry, Helena. Gusto ko lang klaruhin sa iyo ngayon na hindi ko pa nasasabi sa anak ko na ikaw ang daddy niya. Nagtanong siya sa kin, ang batang yun kasi, mahilig yun umusisa. Ang sabi niya kung kano-ano raw kita dahil parang magkakilala daw tayong dalawa. Sinabi kong ex ka ng tita Helen niya. She even asked me if she can call you Tito and I agreed. Napabusangot si Timothy. What, Tito? Ayaw kong biglain ang anak ko, Tim. Kaya kung siya lang naman ang habol mo, please, unti-untiin lang natin na ipaunawa sa kanya. She is smart, buti don't want to compromise. Okay, fine. I will agree with that. But can she sometimes visit me here? Hirit ni Timothy, pero mabilis na umiling-iling si Helena. Yan ang hindi ko mapapayagan, Tim. Isa pa, sa palagay ko, hindi siya nararapat na nandito sa opisina mo. And, I won't forget na naabutan kitang may kalantarang babae dito. Ayaw kong makita iyan mismo ng anak ko at marumihan pa ang mura niyang isip. You are not a good influence to her. Napakagat ng labi niya si Timothy. Ouch! Ang sakit mo namang magsalita. O, baka nagsiselos ka lang kay Elaine. Napahalukip-kap si Helena. What? Ako? Magsiselo sa babaeng yun. Hindi siya yung tipong dapat pagselosan, Timothy. Don't you have a boyfriend, Helena? Pag-uusisa nito. I guess, you are not in the position to ask something like that. Pagsupalpal ng dalaga. I see, wala nga, nakangising sagot ng binata. Namula naman agad si Helena sa kanapaiwas ng tingin. Abat mukhang napahiya yata siya Ano ba? Ano naman kung wala? May pakialam ka ba? Meron. Maagap na sagot ng binata. Napahagalpak ng tawa si Helena.
Isang sarkastikong tawa. Masyado ka namang palabiro. At paano mo naman nasabi, Aber? Dahil nanay ka ng anak ko. That's making me care about you. Naputol ang pagtawa ni Helena. Naubos siyang bigla dahil sa mga sinabi nito. Mukhang nasamid yata siya sa sarili niyang laway. Kanina pa nakakunot-no ang mukha ni Baby Tinsley habang nakatingin sa mommy niya. Habang naka-cross arms ito at nakataas ang kilay ay hindi niya mapigil ang magtanong. Mommy, aren't you tired of walking back and forth? Inosenteng tanong niya. Hindi maalis sa isipan niya ang mga bagay na napag-usapan nila ni Timothy. Did he just made fun of me dahil lang wala akong boyfriend hanggang ngayon? How dare he? Akala niya ba siya lang ang may karapatang magkaroon ng bago? For I know, gagamitin lang din niya ang alay na yon. Aniya sa isipan. Mommy, sigaw ni Tinsley na naka-high pitch pa. Napatikip ng kanyang tenga si Helena. Napabalik siya sa huwisyo niya nang wala sa oras. Ouch! My ears! Baby, what's the problem? Kunot noong tanong niya. I am asking you and you keep ignoring me. Hamp! I think I'll just wait for Tita Bea to pick me up here. I'm sure she'll bring me to a fun house and make me play there. It's so boring here in your office, Mom. Nakapout na reklamo ng bata. Napangiwi na lang si Helena. Aray ko po. Kanino naman ba nagmana ang batang ito sa pagiging reklamador? Kay Timothy kaya, nagilty naman bigla si Helena dahil sa mga sinabi ng bata. Totoo ang sinabi nito. Simula kasi umuwi silang Pilipinas, na-focus na siya sa work. Dahil na rin sa kakabukas lang ng bagong branch nila dito kaya kailangan niyang mag-double time. Dahilan kung bakit ni hindi na niya magawang ipasyal pa si Tinsley at mukhang nababagot na nga ito. Oh, I'm so sorry about that, sweetie. Can you forgive mommy? Don't worry. On weekends, babawi ako sa'yo, ha? Pagpapaamo niya rito. Ngumiti si Tinsley ng pagkalapad-lapad. Akala niya ay siya na ang niningitian nito pero hindi. Nakangiti ito habang nakatanaw sa pintuan ng opisina ng mommy niya dahil nakita niya ang pagpasok ng Tita Bea niya. Tita Bea, she shouted in excitement at halos nagtatalon papunta sa pintuan. Napakamot ng ulo niya si Helena. Napahiya siya ng kaunti doon, Iba ang attachment na dala ni Bea sa batang si Tinsley. Kahit kasi nasa abroad pa ang mag-ina, panay ang video call nila dito kaya kilala na agad ito ni Bea. Mas nauna pa nga niya itong nakilala kaysa sa daddy Timothy niya na akala niya ay tito lang niya ngayon. Oh my gosh! Ang pretty naman ng batang to. Parang anak ng foreigner. I can't even blink my eyes. How can you be this pretty, baby girl? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea sa bata. Nagbi-blink-blink pa ang mga mata nito. Namsmerized sa kagandahan ng bata. Oh, blame it to my mommy's genes, Tita Bea. Lang sandali pa ay nakaagaw ng pansin ni Helena ang isang matangkad, maputi, at gwapong lalaki na kapapasok. She raised an eyebrow while trying to remember if she knows this man. Pero mukhang hindi. He is new to her. Napalingon din si Bea sa lalaking kara-rating at ngumiti ito. Oh, sis, siya nga pala, this is Xander. Pagpapakilala ni Bea. Nanlaki ang mga mata ni Helena sa gulat. Is this Bea's boyfriend? Kailan pa siya nagka-jowa? Ni wala siyang nababanggit sa akin kahit noon sa England Hindi niya maiwasang hindi kilatisin ang kanyang tingin ang binata. He looks perfect. Pasadong-pasadong maging jowa ng loko-loko niyang best friend. Hindi na rin naman masama. Hi, Xander. I'm Helena. You can call me Lena for short. Parang masyado yatang mahaba ang Helena, Pagpapakilala niya sa kasya bumaling kay Bea. Sinikos-siko niya pa ito. Ikaw naman, sis, ni hindi mo man lang nababanggit sa akin na may boyfriend ka na pala. Pang-asar pa nito. Napaihem tuloy si Xander na tila may bamara sa lalamunan niya. I think you got it wrong, Ms. Helen. Nagkatinginan sina Bea at Helena bigla. Excuse me, Xander. Please, can you not call me by that name? It's my late twin's name. Halata sa mga mata ni Xander na nagulat ito. Oh, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. I don't know. Nahihiya na sagot nito sabay kamot ng kanyang ulo. Baliw ka ba, sis?
Kaya ko nga dinala iyang si Mr. Xander dito kasi interested siyang makipag-partner sa'yo. He is asking if you could supply them your beauty products. Alam mo ang sikat na kakumpitansyang mall nila Timothy. Kanila yun. Napanganga si Helena sa gulat. Really? Totoo ba ito? Hindi siya nananaginip. Para kasing swerte ang pag-uwi niya ng Pilipinas. Palay na mismo ang lumalapit sa kanya. Apa ba siya? Mukhang magandang panimula ito sa paglago ng business niya. Talaga? Oh my gosh. Oh gosh. Totoo ba to, sis? Nagtatalon at hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, gaga. Kahit sundot-sundotin mo pa si Papa Xander. Panunokso pa ni Bea. Baliw ka talaga. Alam mo ang mabuti pa, Xander, pag-usapan na lang natin ang tungkol sa pagsusupply ko sa inyo. Take a seat. Naupo silang dalawa at mukhang naging seryoso na ang takbo ng usapan nila. Nagtaka naman si Bea dahil imbes na ayain na siyang umalis ng batang si Tinsley, nakatuon ang atensyon nito at buong tingin sa mommy niya na nakikipag-usap sa isang lalaki habang naka-cross arms pa. Nilapitan nito si Xander. Excuse me, Mr. Connie, and trust my mom with you. Because you see, I and Tita Bea are going to leave, and my mommy will be left with you. Natawa si Xander sa dir-diretso at parang matandang pananalita ng batang si Tinsley. Hindi siya makapaniwala na sa edad nito ay ganito nang magsalita ang bata. Natatawa na lang siya. Seryoso pa naman ang mukha nito habang nagsasalita. Yes. Of course, little girl. I am a good man. I will never hurt your mommy. Nangunot-noo pa si Tinsley na tila naninigurado. Are you sure? Pagkaklaro pa nito. You want me to do a pinky promise with you? Alok ni Xander. And somehow, hindi na mamali ni Helena na napapangiti na siya sa daloy ng conversation ni Xander sa anak niya. Mukhang sanay na sanay si Xander na makipag-usap sa mga bata. Like, alam na alam niya kung ano ang galaw ng malilikot nilang mga isip. Ang bilis niya lang nakuha ang loob ni Baby Tinsley. Yes. To be so sure. Let's do a pinky promise. The little girl agreed. Pinky promise. Wika nilang dalawa saka pinagdikit ang pinky finger nila. Biz heart almost melt. Oh, ang sweet naman. Napaka-daddy material mo naman, Xander. Natutuwa nitong sabi. Hoy, Bea, huwag mong ang pine pressure yung tao. Suway ni Helena. I'm at ease now, Mom. I can go in peace with Tita Bea. See you later. Bye. Pamamaalam nito. Napanguso na lamang ng tuluyan si Helena. Pakiramdam niya tuloy ay nai-etsyapwera na siya ng anak niya. Ang clingy talaga nito kay Bea. Palibasa, spoiled siya dito. Nang makaalis sina Bea at Baby Tinsley ay balik sa usapan sina Xander at Helena. Nagkatinginan pa silang dalawa at sabay na natawa. Ang talino ng anak mo. Siguro mana yun sa'yo. How old is she? Ani Xander. She's just 5 years old, Xander. Matalino talaga ang batang yun. Mukhang manangasakin. Biro lang. Biglang bawi niya pa. Haha, she sure is. She's really pretty and cute too. Mukhang minend niya din sa'yo, nakangiting wika pa ni Xander. He can't help himself but admire this strong woman in front of him. Mas lalo siyang napapabilib the way Helena speaks. It's full of conviction. Halata sa kanya na matapang siya. Tuloy ay napapangiti na lang si Xander nang hindi niya namamalayan habang kausap si Helena. Where is her dad? Hindi mapigil ang may tanong ni Xander. Nagulat si Helena sa tanong nito. Ilang segundo siyang natahimik bago siya nakasagot ulit. I think that question is a bit off, Xander. Nasapok ni Xander ang noo niya. Shoot. I'm so sorry. Oo nga pala. Pasensya na. Buhay na single parent, diretsang sagot ni Helena habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Xander. Isn't it something to be proud of? Mukhang hindi nakaka-proud na sabihin kung sino ang ama ng anak niya. Mas lalo lang mauungkat ang mapait niyang nakaraan. Bagay na iniiwasan niya lalo pat nagsisimula na siyang magbagong buhay dito sa Pilipinas. Malalim na nag-isip si Timothy kung paano niyang mapapalapit ang loob ng anak niya sa kanya. After all, hindi niya ito dapat madaliin kaya maingat siyang nag-iisip ng hakbang para kahit papaano ay makasama niya ang bata. Lalo siyang nangangamba dahil hindi maganda ang unang pagkikita nila.
Dagdagan pa na hindi daddy ang pagkakakilala nito sa kanya. But more than that, may ibang tumatakbo sa utak niya ngayon. Bumukas ang pinto ng opisina niya at niluwa noon si Elaine na mukhang ready na mag-report ng sasabihin nito sa kanya. Sir, nalaman ko na ang may-ari ng karibal natin sa negosyo ay nakikipag-partnership na rin kay MS De Guzman. I just want to inform you. Paglalahad nito, walang bahid ng landi sa boses niya ngayon. Paano ay makailang beses na siyang tinanggihan ni Timothy na umayos kapag nasa trabaho, or else he will cut his string with her. Saka isa pa, simula nang nagbalik na si Helena at nalaman niya na may anak silang dalawa, nawalan na ito ng gana na mambabae. Inis na dinurog-durog ni Timothy sa ashtray ang upos ng sigarilyo na katatapos niya lang gamitin. Halata ang pagkakasalubong ng kilay niya. He feels dismayed. Ewan niya ba, nag-init bigla ang dugo niya. Lalo pang nag-iinit kay Xander. Of course he knows his competitors well. At sino ba naman ang hindi makakakilala kay Xander? He is a young entrepreneur. At his age, nagawa niyang mapatakbo ang sarili niyang business on his own. Kahit bago lang ito sa merkado, mabilis ang pag-angat nito. Ang it is because of his hard work. Naging malaki ang hatik ng business nila sa tao. But that doesn't mean na nalalamangan na nila sina Timothy. But that's one of his goal. Ang tapatan ang narating ng mall ni na Timothy. Alam ni Timothy na ang pag-usbong ng panibagong mall ay magiging kakompetensya nila sa industriya tapos ngayon ay bigla itong lalapit. Kay Helena, iniisip tuloy ng binata kung ginagaya lang siya nito. What the heck is wrong with that businessman? Is he copying me? Tandang padamdam panipik. Inis na wika ni Timothy sa kapadabog na ibinagsak ang nakakuyong niyang kamao sa lamesa niya. Nagitla noon si Elaine at namutla. Who knows, sir? Hindi natin alam. Baka, darn it. Sigaw ng binata sa siya napatayo. Kinabig niya si Elaine na nakaharang sa daan niya at namumutla naman ito sa takot. Iba na kapag nagalit si Timothy. Para kasi itong tigre na lalamon ng buo. Sa inis ni Timothy ay iniwan niya ang nakabinbin niyang trabaho sa opisina at nagmamadaling nagmaneho papunta kina Helena. Nakailang inhale-exhale na siya habang nagmamaneho pero hindi pa rin gumagaan ang sikip ng dibdib niya. Nagtatadges ang kanyang ngipin sa inis. High blood siya masyado kay Xander. Pero napaisip siyang bigla, tama ba na magpunta siya sa bahay ni na Helena ngayon? Naisip niya bigla kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ng dalaga. For sure alam na ng mga ito na siya ang ama ni Tinsley. Bigla siyang dinaga. Biglang naatras ang buntot niya. How can he face Helena's parents now na alam niyang may ginawa siyang kasalanan sa anak nila? Abort mission. Huwag na lang pala muna ngayon, inis na aniya sa sarili habang nagmamaneho. But instead of heading to Helena's house ay nagpa siyang dumalaw na lang sa opisina nito. He isn't bold enough yet to face her parents kaya sa susunod na lang siguro. Kapag sigurado na ang lahat, kapag pwede na, pinaharurot niya ang kotse niya papunta sa address ng opisina ng dalaga. Para siyang on emergency kung makapagpatakbo. Iisipin mong binayaran niya ang kalsada para lang sa kanya. Pash! But who the hell cares? Mainit talaga ang dugo niya kay Xander noon pa man. Lalo pa kaya ngayon na pati pakikipag-partner kay Helena ay ginawa na rin ito. Pero bakit nga ba masyado akong attached kay Helena ngayon? Think, Tim. Mag-isip ka, hindi mo gusto si Helena. Hindi. Kamukha niya lang si Helen pero hindi sila iisa. Huwag ka nang mamanta siya. Pilit na sinisiksik niya sa kukote niya. He is afraid that he might swallow all the words na pinagsasabi niya noon sa dalaga. Those words really cut deep. At ayaw niyang makikita niya ang sarili niya na kinakain ang lahat ng yun because he will surely bleed. He keeps on convincing himself na dahil lang sa bata ang pagpunta niya kay Helena. Iyon lang yun. Wala nang iba pang dahilan. Mabilis siyang nagpark sa labas ng opisina ng dalaga. Opisina niya lang dito at nasa ibang location ang factory ng beauty product nila kaya for sure, wala halos na tao ngayon unless customer na mag-i-inquire. Proud at buong confidence siyang pumasok sa loob. Good after, hindi pa na niya natatapos ang sasabihin niya ay mabilis na naningkit ang kanina ay kumikinang niyang mga mata. Kasunod noon ay ang pagkunot ng kanyang noo at dinagdagan pa ng pagsalubong ng kilay niya. I am not informed that you will be here, Xander,
Malamig na wika ni Timothy habang nakataas noo pa. Hindi niya dapat iparamdam kay Xander na triggered siya dito. After all, ang mall pa rin naman nila ang leading sa lahat ng malls. Anggat pa rin sila ng ilang hakbang. He has something to proud of. Oh, sorry, Timothy. Do I still need to inform you? And what are you doing here by the way? Arroganting sagot ni Xander. He still managed to act cool despite of Timothy's tone of voice na kahit alam niyang kalmado, ramdam niya ang sarkastiko ng dating nito. Pero sino ba naman siya para magpatalo? After all, kaya ng mall nila na makipagsabayan sa mga bigating mall sa bansa. Why? Ikaw lang ba ang may karapatan na kunin si Helena bilang supplier ng beauty products? I inquired first. Pagmamayabang pa ni Timothy. Saktong kalalabas lang ni Helena noon mula sa extension room ng office niya at nadatnan niyang mukhang nasa isang seryosong argumento ang dalawang binata sa harapan niya. Nagtaka rin siya kung bakit nandito si Timothy. Wala naman siyang naaalala na naging usapan nila. What is he up to this time? Aniya sa isipan, oh, Tim. Ba't ka andito? I thought our deal's already settled. Kunot noo na tanong ni Helena, don't worry. Hindi business ang pakay ko dito, Helena. I am here for Tinsley. Is she here? Nakikinig lang si Xander at pilit na fini-figure out kung ano ang nangyayari. Tinsley isn't here. She slept with Bea at hindi pa niya nauuwi hanggang ngayon. What? But I want to see her. Helena wait, Biz calling. Baka nagpapasundo na ang bata. Napakagat ng labi niya si Timothy. Hello, Mommy. Wika ng maliit na tinig. It's probably not Bea but Tinsley. Boses pa lang nito ay alam na niya. Ang cute kasi ng boses nito, sobra. Idagdag mo pa ang accent nitong British. Sweetie, bakit? Sagot niya saka ni loudspeak ang tawag. I want Mr. Xander to pick me up here at Tita B's house. Namilog ang mga mata ni Helena. Ano bang pinagsasabi nito ni Tinsley at bigla-bigla na lang hinahanap si Xander? Natatarante si Helena na eye-off muli ang speaker ng cellphone. Sweetie, ano bang pinagsasabi mo? You can't just say something like that to Xander. Kakakilala niyo pa nga lang, eh. Why? Isn't he not there? Tita Bea said he'll come to your office today. Nasapok na lang sa noo niya si Helena. Gusto yata ni Tinsley na ako ang magsundo sa kanya, waka ni Xander. Biglang pumagit na ang masungit na si Timothy. No. Ako ang magsusundo sa kanya. Wait lang talaga, nalilito na wika ni Helena. Anak, can your tito pick you instead? Kasi, nakakahiya talaga kay Xander, eh. Mask, tito, inis na bulong ni Timothy. Helena, promise okay lang sa kin. Let me, yun ang gusto ng bata, eh. Pwede ko naman siyang pagbigyan, nakangiting sagot nito. Napakagat ng labi niya si Helena. She is now torn between hiya at sa gusto ng anak niya. Ito naman kasing si Tinsley, ang bilis naman yatang ma-attach kay Xander. Samantalang nauna naman niyang nakilala si Timothy. Sinabi na ngang ako na ang magsusundo. Giit pa ni Timothy. Napipiko na talaga ito. Eh, ayaw nga ng bata, Tim. Ano ba? Huwag mo ngang pilitin ang mga bagay na ayaw. Inis na suway ni Helena. Bahagyang napahiya doon si Timothy kaya wala siyang nagawa kundi mapatest na lamang. Okay, sweetie. Okay na daw kay Xander. He will pick you up there. Tanging nasagot ni Helena sa kabilang linya bago niya pinatay ang tawag. Thanks, Xander. Sorry na rin sa abala. But please keep my baby safe, Anya. I will. Don't worry, he politely answered. Pakiramdam ni Timothy ay bigla siyang naging extra sa dalawa. Para siyang tanga na nakikinig sa conversation ni Xander at Helena. At hindi yun nakakatuwa para sa kanya. But on the contrary, mukhang ayos na rin na aalis si Xander. At least makakahinga siya sa inis at may iwan sila ni Helenang dalawa. Wait, did he just think about that? Darn! No! Kontra nito sa kanyang isipan. Nang makaalis si Xander ay nanlilisik ang mga mata ni Helena na tumingin kay Timothy. Kung may personal issue kayo ni Xander, sa labas niyo pag-usapan, pwede. And stop being childish. Oh, really? Kakakilala niyo pa lang pala pero kung makapagtiwala ka dun sa kumag na yun parang ilang taon kayong magkakilala. You know why.
Kasi, pinapatunayan niya naman sa Kim na mapagkakatiwalaan siya. Ikaw, I've known you for years but you lost my trust. Kaya lang naranay ko nagtiwala ulit na mag-supply ng beauty product sa inyo ngayon ay para tingnan kung karapat dapat ka pa bang pagbigyan ng pagkakataon, diretsahang sagot ni Helena. She is unmoved and unbothered. Wala na ba talaga akong epekto sa iyo, Helena? Aniya habang nakatingin sa dalaga ang mapupungay niyang mga mata. Palapit siya ng palapit sa kinatatayuan ng dalaga. Wala na, Tim. Really? Nakangisi pang wika ng binata nang tumigil ito sa harapan ni Helena. Wala na nga. Inis na sigaw niya saka siya umiwas ng tingin. Kung hindi siya iiwas ay maghahalikan na talaga sila lalo pat palapit ng palapit ang mukha ni Timothy sa kanya. She was cornered. She has no way to go. Wala na rin siyang imaaatrasan pa. Isa, but your eyes tells me otherwise. He whispered in her eyes. Nagdala iyon ng kakaibang pakiramdam kay Helena. Nanindig ang balahibo niya. Hindi siya makahinga sa bilis ng tibok ng puso niya. But she managed to breathe in heavily sa kabumuga ng hangin. Kasabay niyon ay itinulak niya si Timothy. Ano ba? Get lost. Senggal niya saka mabilis na umupo sa kanyang swivel chair. You changed a lot pero ikaw pa rin yan, Helena. Aminin mo na lang kasi na may gusto ka pa rin sa Kim. Malay mo this time, mag-work tayo. Pang-iinis nito. Akala ko ba, in denial ka pa kanina, Timothy? Magwo-work na talaga tayo. I'll be sending the supplies next week. Pag-iiba ni Helena ng usapan. Napakamot na lang ng ulo si Timothy. Mukhang mahihirapan na talaga siya kay Helena ngayon. Hindi na ito basta-bastang babae lang na tulad noon. Kapag patuloy kang magiging ganyan, nagiging si Helen ka na. Stop doing it, Helena. You are making me fall hard for you. Ang sakit naman noon kung mahuhulog ka lang dahil nakikita mo sa akin ang kakambal ko. Hanggang ngayon, sinasaktan mo pa rin ako, Timothy. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago.